1 cup na evap milk, ang dry yeast. Tayo ng 2 kutsara dito para umalsa yung ating yeast na mabilis. 5 minutes natin yan ibababad. Red flour, 2 cups and 1/2 cup or half teaspoon salt, cup na kalabasa, 1 kutsara na melted butter, 1 kutsara na cooking oil. So, pagkatapos natin ibabad, umaktive na siya. Atin hahaluin dito. I-mix gamit yung spatula. Mamasahiin na, maga tayo ng flour. Maga tayo ng lard, 1 kutsara. Mamasahiin lang natin ito. Magpapaganda yan ng texture at tumatagal yung ating pandesal. Kuha natin yung texture ng ating dough. Mag-add lang tayo ng flour. Re-rest lang natin yung ating dough ng 1 oras. Kukubiran lang natin siya ng towel. Natin ito ng 1 oras. Tapos natin i-rest ng 1 oras. Konsumo lang namin to. Tatansyahin ko na lang kung gaano kalaki. Timbangin nyo para pantay-pantay. Bibilugin lang natin siya. Bibilugin lang natin lahat to. Lalaman na natin ngayon ng cheese. Ganyan. Tapos ipagulong natin sa breadcrumbs. Pagulong lang natin sa ating breadcrumbs. Lang natin, lalagyan natin ng malaking cheese para may palaman na. Tapos pag ngayon ipagulang natin ulit sa breadcrumbs. Ulitin lang natin guys hanggang sa matapos natin at sure natin na malinis ang ating kamay. Sasalang na natin. Heated oven na 5 minutes, then 35 minutes natin i-bake. Adjust na lang natin pag naluto na siya at 180 yung kanyang init. Product of squash bread or Filipino pandesal bread, guys. Kain na tayo. Ayan. At ang ganda ng picture niyan. Ang ganda. So, ready na yan. So, kalabasa pandesal, guys. Homemade with cheese. Wow! Ang gambot. Ang fluffy niya, guys. Tama lang yung kanyang tamis. Lambot. Paborito ko to. May cheese. Napapansin niyo yung cheese, guys. Ayan yung cheese. Sarap. Mainit na pandesal. Mga anak nyo hindi kumakain ng gulay, subukan nyo tong bread na to.